Kwento po ito ng lolo ko na pinakwento ko po talaga ulit sa tatay ko bago ko po ipinadala dito. Noong araw daw sa baryo nila lolo sa North Cotabato. Mga dekada 70 pa. At bagong mag-asawa pa lang daw sila lolo at lola na hindi pa raw na ipapanganak ang tatay ko. Parang isa daw si lolo sa nire-respeto talaga sa kanilang lugar noon. Bukod raw kasi sa nakakaluwag naman sa buhay sila lolo. Dahil nga sa minana nitong mga ari-arian sa umampon sa kanyang Amerikana. Talagang matulungin daw at mabait naman po si lolo noon pa man. Kahit raw po kasi inampon lang siya ng Amerikana, dito rin sila talaga sa Pilipinas nagtagal. At umuwi-uwi lang daw sila doon sa Amerika noon paminsan-minsan. Yun po ang dahilan kaya Davis po ang apelyido namin. Inong namatay na po yung umampon kay lolo, syempre siya na po yung nagmana sa iba po nitong mga ari-arian. Meron pong mga trabahador daw noon si lolo sa lupang sakahan. Bago pa po niya naibenta yon, dahil matagal na rin pong naibenta ni lolo ang lupa po na iyon. Marami-rami rin daw ang trabahador noon ni lolo. At ang ilan sa kanila ay pinayagan niyang doon na magtayo ng bahay sa lupa niya. Basta ang kasunduan lang daw nila ay wag dapat magpatayo ng bahay na bato. Siyempre mahirap nang paalisin kapag nagkaproblema kung bato na po yung bahay na pinatayo. Isang araw daw po noon, meron pong ilan sa kanyang trabahador na may dinalang mga babae daw noon sa bahay nila na hindi man lang nagpaalam kay lolo. Ang isa po sa mga babaeng dinala ng trabahador niya ay nagngangalang Milagrosa. Itong si Milagrosa daw, na tinatawag din po nilang Mila noon, ay kabit daw ng isa sa kanyang mga trabahador na itago na lang natin sa pangalang Manny. Itong si Manny ay meron ng asawa at pamilya sa Zamboanga daw noon. Kaya hindi akalain ni lolo na may kinakasama pa pala ito. Ilang beses raw na pinagbawalan ni lolo ang dalawa na itigil na ang ginagawa nila. Pero talagang hindi raw sila mapigilan ni lolo. Kaya hinayaan na lang daw niya yung dalawa, lalo at matagal na ring nagtatrabaho sa kanya si Manny. Gustuhin man niyang palayasin yon at tanggalin sa kanyang trabaho, nangingibabaw daw pa rin kay lolo ang awa nito. Lalo at pinagkakatiwalaan na nga niya si Manny dahil matagal na ito sa kanya. Mas pinili na lang daw ni lolo na wag nang makialam. Basta't nagagawa naman ito ang kanyang trabaho. At kinakaltasan lang daw ni lolo ang sweldo ni Manny para siguradong may matatanggap ang kanyang pamilya sa Zamboanga. Akala ni lolo doon na magtatapos ang problema niya doon kay Mila. Pero nagkakamali siya doon. Isang gabi, mga bandang hating gabi na raw at medyo pumapatak pa ang ulan, nagulat si lolo nang may kumakatok daw sa bahay nila noon. May mahalaga daw na sasabihin na talagang sinadya pa niyang puntahan talaga si lolo sa bahay mismo nito. Pagbukas raw ni lolo ng pinto, nagulat siya nang makitang humahangos at basa na ng ulan ang isa sa kanyang trabahador na hindi na po natin papangalanan pa. Agad niyang pinapasok sa kanilang bahay yon at tinanong kung anong sadya nito sa kanya. Ang una daw agad sinabi ng lalaki, "Boss, aswang si Milagros. Yung kinakasama ni Manny. Isang aswang." Yun daw talaga ang unang sinabi ng trabahador na hindi man lang ito nagpaligoy-ligoy pa. Si lolo bilang noon pa man ay naniniwala naman talaga sa mga aswang. Agad niyang sinabihan ng trabahador na ibabalang niya ang kanyang boses. Nakaupo raw sila sa harap ng maliit na mesa noon
Agad na binantaan ni Lolo yung trabahador na pananagutin niya ito kapag nalaman niyang gumagawa-gawa lang ito ng kwento. Sabay tinanong niya kung paano niyang nasabi ang kanyang mga ibinulgar kay Lolo. Ang sabi daw ng trabahador, hinahabol daw sana niyang may pasilong sa bodega ang mga kahoy panggatong habang mahina pa ang ulan ng gabing yon. Pero habang abala raw siya sa paglalagay ng mga kahoy sa loob ng sako, may narinig daw siyang kakaiba sa may likod ng bodega. Nung una, akala niya isang bagay na magugustuhan niyang makita dahil parang may umuungol daw doon. Habang papalapit siya, yung ungol daw na naririnig niya ay unti-unting napalitan ng angil. Nag-alangan na raw ang trabahador noon dahil yung angil daw talagang naririnig niya. Alam niyang hindi na niya gugustuhin pang makita kung ano nga ba ang naroon. Kinikilabutan na raw kasi ito bago pa man niya matignan kung ano o kung sino ba yon. Nung sinilip daw ng trabahador, nakita niya ang nakadapang babae na nagkataong nakatalikod sa kanya. Kaya't malaya niyang napagmasdan ang lahat ng mga nangyari dito. Kahit ganon ang kanyang naabutan, hindi raw maitatangging kilala niya ang babaeng yon. Babaeng araw-araw niyang nakikita at nakakasalamuha. Walang iba kundi si Milagrosa. Halos hindi na raw huminga at kumurap ang trabahador nang makita niyang unti-unti raw nagbabago ang katawan ng babae habang nakadapa ito. Nang makita raw niya ang nangyayari, halos tumakbo na lang daw siya pero hindi rin niya magawa yon dahil sa pangangatog ng kanyang tuhod dahil sa kaba. Nakahubo daw yon pero imbis na matuwa siya, takot ang nangibabaw sa kanyang mga nakita. Sa sandaling panahon lang daw na iyon, bigla raw yun naging isang hayop. Hindi niya masabi kung pusa o aso ba o kung anumang hayop dahil kakaiba daw talaga at medyo madilim din doon dahil yung ilaw lang na nagmumula doon sa bodega, yung bahagyang tumatagos doon. Napakabilis daw yung naglaho sa karimlan pagkatapos magpalit ng anyo. Agad na tinignan ng trabahador ang pinanggalingan nito at naiwan daw doon ang isang pamilyar na bestida. Yung bestidang suot daw ni Milagros nung araw din na iyon. Agad daw sinabi ni Lolo na puntahan nila mismo yung lugar. Agad rin namang sinangayunan ng trabahador. Nagpaalam daw si Lolo sa lola ko na noon ay matyagang inaalagaan ng kanilang panganay na anak dahil hindi pa raw naipapanganak sila tatay at iisa pa lang daw ang anak nila noon. Si Tito Arsenio, yung panganay po nila tatay. Pinuntahan nga nila Lolo ang naturang lugar pero hindi nila akalain ang kanilang maaabutan doon. Papunta na raw sila doon sa likod ng bodega kung saan nasaksihan ng trabahador ang lahat. Nang biglang may narinig silang parang yabag ng mga paa doon banda. Marami kasing patay na sangato yung dahon doon banda. Kaya malalaman mo talaga kapag may naglalakad na tao o kahit hayop doon banda. Agad daw nahinipan ni Lolo ang dala nilang sulo. Sabay sinenyasan ng kanilang mga kasama na wag silang maingay. Bale, 3 raw po sila noon dahil may sinama pa raw silang isa pa. May dalang baril noon si Lolo na agad naman niyang binunot. Sabay marahan silang naglakad papunta sa likod ng bodega. Bago daw nila ginawa yon, kumuha sila ng mga uling na nakatambak sa harap ng bodega at pinahid nila yon sa kanilang mga balat. Sa mga braso at mukha lang daw dahil nagmamadali na nga sila. Binilisan lang daw nila yon dahil alam ni Lolo na kahit papaano daw
ay maitatago nun ng kanilang mga amoy. Kahit alam naman din ni Lolo na humihina rin daw ang pang-amoy ng mga aswang kapag umuulan. At medyo maulan nga po ng gabi na iyon. Ang mga kaalaman po na ito ni Lolo ay nalaman lang din daw po niya sa isang kaibigan na may tatay na albularyo. Hawak-hawak ni Lolo ang baril noon habang nakasunod sa likod niya yung dalawang trabahador. Marahan raw nilang sinilip ang nasa likod. At yung naririnig nga nilang mga yabag ng paa doon banda ay mula sa isang kakaibang hayop. Agad na sinenyasan ni Lolo yung kanyang mga kasama at pabulong niyang sinabi sa mga ito na matyaga muna silang maghintay. Siyempre, ayaw niyang magpadalos-dalos at gusto niyang makita mismo sa kanyang harap na magbabalik yon sa pagiging isang tao. Talagang gusto raw ni Lolo na mapatunayan yon mismo sa kanyang dalawang mata. Nakaabang lang po daw sila doon. Maya-maya pa, lumapit raw ang hayop doon sa gilid ng bodega kung saan may naiwang damit. Medyo kinakabahan na raw sila Lolo nang makarinig raw sila ng mahinang pag-angil na nagmumula doon sa hayop na yon. Mas lalo na nga raw po niyang napatutunayan na hindi nga nagsisinungaling ang trabahador. Lalo na raw po nung kitang-kita mismo ng dalawa niyang mga mata na unti-unting nagbabago ang anyo ng hayop na yon at naging isang babaeng nakahubo. Doon na raw po sumigaw si Lolo. "Sino ka? Humarap ka dahil kung hindi, ipuputok ko tong hawak kong baril. Alam naming ikaw yan, Milagrosa." Wika daw po noon ni Lolo dahil nakatalikod nga sa kanila yung babaeng yon. Dinampot daw nito ng dahan-dahan yung kanyang damit sa lupa. At wala itong kahit anong sinabi. Basta't dahan-dahan daw itong humarap sa kanila. Pero pagkaharap daw nito, kakaiba pa rin daw ang itsura nun. At nanlilisik ang mga mata na animoy galit na galit. At pagkatapos ay mabilis daw itong tumakbo doon sa talahiban sa likod ng bodega. Doon na raw po pinutukan yun ni Lolo. Tinamaan daw niya yon bago pa man yun sumuot doon sa talahiban. Dahil nakita mismo nila na sandali niyang ininda ang kanyang tama bago siya nagpatuloy sa pagtakbo. Alam na raw nila Lolo noon kung saan yun pupunta kasi nga kilala nila ang babaeng yon. Takbuhan sila ngayon papunta doon sa kubo ni Manny. Nahirapan pa daw sila sa pilapil dahil medyo maputik nga kasi umulan nga po ng gabing yon. Pagdating daw po nila doon, wala na raw paalam at tinadyakan agad ni Lolo yung pinto ng kubo na agad naman daw bumukas. Tumambad agad sa kanila yung damit na puno ng dugo na walang iba kundi yung suot ni Milagrosa na nakita nga rin po nila. "Manny, asan ang kinakasama mo? Nandito siya nanggaling, di ba? Alam mo bang aswang ang babaeng yon?" Tanong daw ni Lolo noon kay Manny. "Alam ko po, boss. Pero tumakas na po siya. Nito ko lang din po nalaman pero hindi ko po sinumbong. Dahil mahal ko nga po siya." Sagot naman daw ni Manny noon. Nagalit daw po noon si Lolo dahil nga maraming mga nangyayari noon sa kanilang baryo. At naisip ni Lolo na baka may kinalaman daw pala doon si Milagrosa. Pero hindi man lang daw nagsumbong si Manny sa kanila. May mga taong inatake at meron din daw na mga kalabaw na natagpuan lang daw na patay. Ang sabi naman daw ni Manny,
Hindi raw po niya alam pero hindi rin daw imposible na baka may kinalaman doon ng kanyang kinakasama. Sa galit daw ni Lolo noon, tinutukan din daw niya ng baril noon si Manny. At direktang tinanong kung nahawaan na ba si Manny ng babaeng yon. Bagay na mariing itinanggi daw naman ni Manny. Kaya ang ginawa ni Lolo, pinabalik raw niya si Manny sa totoo nitong pamilya. Kasi nga, kabit lang naman din ito ang Milagrosa na iyon. Inabutan pa rin daw ni Lolo ng pera si Manny bago niya ito pinalis. Opo, tinanggal po talaga ni Lolo si Manny sa trabaho po nito. At hindi na rin po nila sinundan pa si Milagrosa ng gabi daw na iyon. Dahil nga delikado rin po. Pagkatapos daw po noon, sinunog daw po nila agad yung mga naiwang gamit ni Milagrosa. At hindi nila akalain ang kanilang mga nakita. Marami daw doon sa mga damit na meron pang bahid ng mga dugo. Simula noon, wala na raw silang naging balita doon sa babaeng yon. Kinumpirma naman ni Lolo kung umuwi nga ba si Manny sa kanyang pamilya. At nakumpirma naman daw po niya yon. Ito po ang kwento ng lolo ko. Dito na po ito nagtatapos. Magandang araw mga kaswang. Lalong-lalo na sa ating narrator. Sa inyo po, Sir Dan. Tawagin ninyo ako sa pangalang Leonard. Isa po akong magsasaka dito sa probinsya ng Aklan. 50 ang edad ko at tubong Aklan din talaga ako. Pero kaklaruhin ko lang po sa lahat na itong kwento ko ay nangyari naman sa probinsya ng Capiz, kung saan po nakatira yung mga magulang ng tatay ko. Nung mangyari po itong kwento ko na ito, mga 14 na taong gulang lang po ako. Ito yung mga panahong nag-aaway lagi yung nanay at tatay ko. Madalas kaming layasan ng tatay ko noon. At uuwi lang siya pagkalipas ng ilang araw. Yung nanay ko naman ay sugarol. At wala ka talagang aasahan din sa kanya. Kaya yung nangyari, nang minsang magbakasyon po si Lola at Lolo sa Aklan, sinama nila ako pabalik doon sa Capiz. Gusto ko naman talagang sumama para makapagpahinga naman sandali sa araw-araw na pag-aaway ng mga magulang ko. Dahil ako lagi yung nag-aawat sa kanila sa tuwing nag-aaway sila. Taga-tapas po yung lola at lolo ko. Isang bayan na sakop ng Capiz na noong araw ay walang dudang may pagkaliblib din talaga. Matagal-tagal din ako doon. Lalo at walang pasok nga po nang mangyari ito. Masaya ako doon sa kanila. Payapa at mas nabibigay nila ang mga pangangailangan ko. Doon sa bahay namin, kailangan ko talagang dumiskarte para makakain. Lalo at wala rin masyadong pakialam ang mga magulang ko noon. Yung kuya ko naman, puro barkada na rin ang inaatupag nung panahon na iyon. Tumutulong naman ako sa mga gawaing bahay kila lolo. Siyempre, hindi naman pwedeng umasa na lang ako sa kanila. Tuwing linggo, naglalaro po ng mahjong yung lolo ko. Madalas po akong sumama noon para manood. Natuto na nga rin ako sa kakapanood ko sa kanila. Doon sa bahay kung saan sila naglalaro, may mga nakilala na rin akong kaedad ko na madalas ko ring makalaro sa basketball. 2 sa mga yon ay napalapit na talaga sa akin bilang tunay na kaibigan. Tawagin natin yung 2 bilang Ariel at Romel. Pareho silang magaling din maglaro ng basketball. Kaya kaming 3 ang laging magkakampi noon sa mga laro. Isang hapon, naisipan naming dumayo sa kabilang barangay. 3 lang kami noon. At balak sana naming makalaban ng mga kaedad din namin doon sa kabilang barangay. 3 lang na laro dahil doon kami magaling. May nahanap naman kaming kalaban at medyo nagkainitan nga sa laro. Nagkapisikalan po kami noon. Medyo madaya kasi yung kalaban pero nagawa pa rin naming manalo.
100 lang po yung taya namin noon. Bale, sa amin na pong 3 yon. Noong araw kasi ang laki na ng 100. Nung kinukuha na po namin ng pera, bigla pong nagkaproblema. Yung pera lang namin ang kanilang binalik, pero yung pera nila na dapat nga naming makuha dahil kami yung nanalo, ayaw po nilang ibigay. Ito namang si Romel ay nagsalita talaga na nagreklamo. Siyempre, napikon ito agad lalo at hindi tumupad sa usapan ng aming mga nakalaro. Maya-maya pa, nilapitan si Romel ng isang lalaki na mukhang tatay nga po ng isa sa aming nakalaro. At nagulat kami nang bigla nitong kinutusan si Romel. Bigla na akong kinabahan noon dahil kilala ko si Romel. Alam kong hindi siya basta-basta tatahimik na lang kapag merong gumanon sa kanya. At tama nga ako doon. Tinulak ni Romel yung lalaki at sinuntok nito sa dibdib. Doon na biglang nagkagulo. Mabuti na lang noon at ang ibang kalalakihan na nanunood doon ay inawat nila agad ang mga gustong manakit sa amin. Tatakbo na sana kami noon dahil wala naman kaming laban kapag sinubukan naming pumalag. Pero yung isang matanda doon na babae, pinatawag niya lahat ang sangkot sa gulo. Parang nire-respeto nila yung matandang babae. Na nung nagtaas ito ng boses, ay lumapit sila doon sa bahay ng matanda. Nung sinabi ng matanda na aayusin daw namin yung gusot, ay lumapit na nga rin kami. Pinagbati kami ng matanda sa maayos na paraan. Binayaran na nga rin po kami noon. Pero may isang detalye noon na talagang nagtaka ko. Nung may sinabi ang matandang babae doon sa lalaking sinuntok ni Romel, na tinawag nga niyang Erwin. At ang sabi ng matanda, "Erwin, madilim na. Wag na wag mong tatambangan ng mga ito sa daan pa uwi ah." Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin. Kapag hindi mo ako sinunod, ako talagang makakalaban mo. Sabi po noon ng matanda na tinagalog ko na lang nga rin po. Mukhang wala namang kakaiba doon. Yan ay kung hindi mo nakita ang mukha ng matanda nung sinabi niya iyon. Lumingon kasi ito dahil nasa likod niya yung Erwin na iyon. Pero yung pwesto ko po, nagkataon talaga na nasa harap ng salamin na makikita ko mula sa salamin yung mukha ng matanda kahit nakatalikod na ito sa amin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba. Pero nung pinagbantaan niya yung Erwin na siya raw yung makakalaban nito, parang biglang nagbago yung mukha ng matanda. Nanlisik ang kanyang mga mata at nakita ko talaga na merong lumabas na pangil. Yung tipong tinatakot nito si Erwin para hindi nito kami tambangan sa aming pag-uwi. Doon pa lang ay alam ko na po na hindi ordinaryo yung matanda na tumulong sa amin para hindi kami mabugbog sa baryo nila. At naisip ko rin agad na baka pati yung Erwin na ito ay hindi rin ordinaryong tao. Napansin ko po agad sa kanilang mga tinginan, kaya hindi talaga ako mapakali noon. Yung tipo ng pakiramdam na alam mong merong mangyayaring masama. Pagkatapos po kaming pagbatiin ay umuwi na nga po kami. Madilim na po noon, Sir Dan. Ang sabi po ng matandang babae, dumiretso lang daw kami ng lakad at wala daw maglalakas ng loob. Natambangan kami sa daan namin. Habang sinasabi po yun ng matanda, ay kay Erwin pa rin po ito nakatingin na parang sinisigurado po nitong wag na kaming pakialaman dapat ng Erwin na iyon. Nung naglalakad na kami ng dalawa kong kaibigan, sinabi ko sa kanila ang mga napansin ko. At nainis po ako noon nung pinagtawanan pa talaga nila ako na parang ni konti ay wala silang pinaniniwalaan sa aking mga sinabi. Yung sabi pa po ni Romel noon sa akin, "Alam kong nagbabakasyon ka lang dito at sakop ng kapis itong lugar na ito. Pero pre, wala namang aswang eh. Kalokohan yan." Wika pa po nito sa akin. Medyo nakaramdam naman ako ng konting pagkalma noon dahil oo nga naman, kalokohan ng mga aswang. Yan na lang ang paulit-ulit kong sinabi sa aking sarili noon.
Sa kalagitnaan ng paglalakad namin, tumigil kami sandali dahil naihipo ako noon. Sa may gilid lang ng puno ako sumaglit ng ihi. Habang umiihi po ako, napansin ko agad na parang merong nakatingin sa akin. Ang weirdo lang po pero parang may ibang nandoon bukod sa aming tatlo. Patapos na ako nang biglang sumigaw si Ariel at Romel na parang meron daw gumagalaw sa may damuhan sa unahan lang namin. Tapos bigla na lang po silang tumakbo. Doon ko na po nakita sa damuhan na meron pong malaking aso. Nakatingin lang yon sa akin habang yung mga matang mapupula ay nagliliwanag. Nung una parang ayoko pa pong tumakbo pero nung nagsimula na po itong gumalaw palapit sa akin at makita kong hindi ordinaryo ang laki nun, parang kusa na lang din pong gumalaw ang katawan ko at tumakbo na. Nauna na po noon yung dalawa kong kaibigan pero laking pasalamat ko po nung tumigil sila para antayin ako. Nakita ko pa nga pong pumulot ng putol na kahoy si Romel noon. Pero nung makahabol na po ako at makita niya siguro sa likod ang kakaibang hayop, binitawan din niya agad yon at tumakbo pa rin kaming tatlo. Muntik na po kaming mapatigil noon, Sir Dan, nung meron pong naglalakad sa kabilang side ng daan na makakasalubong na po namin. Pero tinuloy po namin ang takbo. Tulong! Hinahabol kami ng aswang. Hinahabol kami ng malaking aso. Sigaw po namin noon. Pero nagulat po kaming lahat nang makita namin yung naglalakad pasalubong sa amin ay walang iba kundi yung matandang babaeng tumulong sa amin nung mabubugbog na sana kami. Ikaw? Lola, hinahabol kami ng aswang. Sabi ko po noon sa kanya. Alam ko, kilala kong humahabol sa inyo. Si Erwin, hindi talaga natakot sa akin. Tumakbo na kayo pa uwi. Haharangan ko siya. Nung una ay nagtaka po kami at hindi kami makapaniwala. Pero nung sumigaw po ulit yung matanda, takbo na! Kaya kong pigilan to. Sigaw ng matanda at sa pagkakataon pong ito, harapan na po niyang ipinakita sa amin ang nakakatakot niyang itsura. Yung mga pangil, yung mga ugat sa mukha, at yung kanyang mga matang nanilisik. Sapat na po yon para tumakbo kami palayo at hindi na lumingon pa. Tumakbo kami ng gabing yon. Naramdam talaga naming posibleng nakasalalay talaga doon ang buhay namin o kung makakalabas ba kami ng baryo o hindi. Nangingilabot po ako kung maalala ko na habang tumatakbo kami, nakakarinig kami ng alolong. Takot na takot po kami noon at laking pasalamat po namin nung makita ko na po yung lolo ko sa may bukana ng baryo namin. Naglalakad po itong mag-isa na meron pong hawak na ilaw dahil nag-aalala na pala ito at bakit inabot daw kami ng gabi. Samantalang maaga pa naman kaming umalis. Nagtaka po talaga si lolo noon nung makita niya kaming takot na takot at tumahangos. Pero ang una po nitong tinanong ay kung hinahabol ba kami ng aswang. Nung malaman po niya ang mga nangyari pagkatapos po naming magsumbong, yun din daw pala ang eksaktong dahilan kung bakit nagmadali na siyang puntahan kami sa kabilang baryo. Dahil alam daw niyang maraming aswang doon at kapag ginabi na nga kami doon ay delikado talaga. Yun din daw ang dahilan kung bakit nagdala siya ng patalim na gawa sa tanso. Kaya pala bago kami umalis, ayun yung paulit-ulit na sinasabi ni lolo. Alam na pala niya na hindi kami dapat abutan ng gabi doon. Yung mas nakakatakot pa po, kilala pala ni lolo yung matandang babaeng tumulong sa amin. Base po doon sa paglalarawan namin at pati na rin po sa pagsabi namin kung saan banda ang kanyang bahay. Mabuting tao daw talaga ang matanda. Kahit kalat na daw noon pa, na isa nga itong aswang. Kung wala yung matandang yon,
Baka nagtagumpay po yung Erwin na iyon sa kanyang planong gawin sa amin. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Dan. Pati na rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Nais ko lamang magbahagi ng kwento sa inyong channel. Sana po ay magustuhan ninyo at ng iba pang mga tagapakinig ng inyong channel itong ibabahagi kong kwento. Patungkol ito sa aking karanasan sa aswang na magpasa hanggang ngayon ay hindi ko malilimutan. Kahit na matagal na panahon nang nakalipas ay tandang-tanda ko pa rin yung bawat detalye. At sa tuwing naiisip ko ngayon ay hindi mapigilang magtayuan yung mga balahibo ko sa katawan. Ako nga pala si Edison. Nakatira dito sa probinsya ng Masbate. Dekada 90 nang mangyari ito. At ng mga panahong ito, aaminin kong napakalakwatsyero kong tao. Mahilig akong magpunta sa mga sayawan. Kasama lagi yung pinsan ko na tawagin po nating Berto. Kapwa binata pa kami ni Berto. Kung kaya't kapag nakakarinig kami ng mga sayawan o merong pistahang ginaganap sa mga karatig baryo, walang pag-alinlangan po kaming pumupunta roon. Kahit na liblib na baryo o sityo, talagang nagkukumahog kaming pumunta. Hindi na po namin alintana pa yung peligro o kapahamakang nag-aabang. Sa probinsya po kasi namin, uso yung mga sayawan kapag merong mga pista. At yun naman po yung gusto namin ng pinsan ko. Dahil madami pong nagagandahang dilag yung aming nakikita at nakakausap. Isang beses po, habang nagpuputol ako ng mga kahoy para pangsiga, nilapitan ako ng pinsan ko. Nakangisi pa po ito na akala mo ay merong binabalak na masama. Edison, insan, balita ko merong sayawan daw sa karatig baryo natin eh. Ano ba, punta ba tayo? Mamayang gabi? Nakangiti pa pong wika nito sa akin. Abay, loko talaga itong pinsan ko. Kaya pala nakangisi ka kahit malayo pa dahil meron ka na naman palang binabalak. Sambit ko pa sa aking isipan. Ano na insan, punta ba tayo mamaya o hindi? Muling tanong pa po nito sa akin. Ako pa ba hihindi? Siyempre, sama ako dyan. Anong oras mo ba ako susunduin dito? Tugon ko pa po sa kanya na kinindatan ko pa nga po ito. Ano ba naman to? Tuwing may lakad tayo, palagi ka na lang nagpapasundo dito sa inyo. Ikaw naman yung pumunta sa bahay para diretso na tayo sa ating pupuntahan. Pakamot-kamot pa niyang wika sa akin. O sige na, ako na nga yung pupunta. Tama ka naman para diretso na sa pupuntahan natin. Wika ko naman. Nasa dulo kasi ng baryo yung bahay namin at yung bahay naman nila Berto ay nasa kalagitnaan. Kung kaya't kailangan niya talagang sadyain yung bahay namin kapag meron siyang kailangan o kaya naman ay merong importanteng sasabihin. Nang dumating na nga yung oras ng usapan, kagad na akong nagbihis at tinungo na ang bahay ng pinsan ko. Pagkarating ko sa kanila, ay bihis na po ito at naghihintay na sa kanilang bakuran. Ang tagal mo naman insan, kanina pa ako dito naghihintay eh. Reklamong wika pa nga po ni Berto. Humingi naman ako ng paumanin sa kanya dahil sa natagalan nga ako ng pagpunta sa kanilang bahay. May dinaanan pa po kasi akong tindahan kanina. Kaya medyo natagalan talaga ako. Tara na insan, dadaanan pa natin si paring Leo, di ba? Sasama daw kasi siya eh. Wika pa niya at lumabas na sa kanilang bakuran. Sa paglipas ng mga sandali ay naglakad na kaming tatlo ni Leo papunta sa baryo kung saan nga ginaganap yung sayawan. Hindi pa man kami nakakarating sa pupuntahan namin. Panay na yung pagkukwentuhan naming magkakaibigan tungkol sa mga babaeng makakasayawan namin. Hindi naman magkamayaw sa kakatawa si Leo dahil sa kung ano-anong mga itsura ng babae ang nasa kanyang isipan. Ayon pa nga sa kanya,
Noong huli kaming pumunta sa sayawan, may nakasayawan daw siyang babaeng ang buong akala niya ay napakaganda. Yun pala, sangkatutak na pangpaganda sa mukha yung nilagay. Sapagkat noong biglang bumuhos daw yung ulan ng napakalakas, nabasa raw sila at laking gulat daw niya nang biglang nabura yung kolorete sa mukha ng babaeng kanyang kasayawan at tumambad sa kanya ang malabakulaw na itsura ng babae. Grabe nga yung tawa namin noon. Pero sinaway ko naman sila at sinabihang wag masyadong maingay dahil sa madilim na at baka mamaya ay mabati pa sila, lalo na't liblib pa naman yung dinaraanan namin. Nako, nagpapaniwala ka naman sa mga ganyan, tol. Hindi totoo yung mga bali-balita. Sinasabi lang yan ng mga matatanda para hindi mangulit at magingay yung mga kabataan. Natatawa pang wika sa akin ni Leo at mas lalo lamang niyang nilakasan yung kanyang pagtawa at hindi pa nakontento at meron pa ngang pasigaw-sigaw sa daanan. Sa pagpapatuloy nga ng aming paglalakad, tuluyan na naming narating yung baryo kung saan merong ginaganap na pistahan. Sa bungad pa lamang ng daanan sa baryo, narinig na nga namin yung malakas na tugtog. Kaya naman hindi pa kami nakakarating sa sayawan, ay napapaindak na nga po kami noon at meron pang pasipol-sipol. Nang makarating na nga kami sa sayawan ay pumasok na kaming magkakaibigan at agad na nagrenta ng lamesa at upuan. Nang sa ganoon ay makapwesto na kami ng upuan. Kapag kasi mabagal pa kaming pumasok sa loob ay wala na kaming pwestong makukuha. Insan, nakita mo ba yung nakikita ko? Biglang kalabit sa akin ni Berto sabay nguso sa dalawang dilag na nasa hindi kalayuan. Tumango naman ako at sinabi ko sa kanyang hindi ako bulag. Nakikita ko yung kanyang nakita. Kaya itigil na niya yung pagkalabit sa akin dahil alam ko naman yung ibig niyang sabihin. Hindi na mapakali noon yung pinsan ko habang ako naman ay natatawa. At muling ibinalik nga yung tingin sa dalawang dilag na tila ba merong hinahanap. Ano na, insan? Lapitan mo na. Baka mamaya maunahan pa kita dyan. Utos pa sa akin ni Berto. Maging si Leo man ay ganun rin yung ginagawa. Tinutokso ako ng mga itong lapitan ko na umano yung dalaga. Nang sa ganoon ay hindi na ito makuha pa ng iba. Tig-isa umano kami ni Berto. Sabi pa ni Leo. Dahil nga sa tuksuhan ay napilitan na nga akong lapitan yung dalawang dalaga. Sumunod naman sa akin yung pinsan ko. Pagkalapit namin sa dalawang dalaga, tinapala na rin namin yung aming mga mukha at agad po kaming nagpakilala. Hindi naman kami sinungitan ng dalawang dalaga at nagpakilala rin yung mga itong tawagin na lang po nating Sheila at Shirley. Napag-alaman naming kambal pala yung mga ito, kaya pala magkamukha. Teka lang, Shirley. Bakit parang meron yata kayong hinahanap? Kanina ko pa kasi kayo nakikita eh. Wika ko pa sa dalaga. Umiling naman yung dalaga at sinabing wala umano silang hinahanap. Kaya inaya ko na lang sila sa lamesa. Total naman kami lang tatlo yung nasa lamesa namin. Mas masaya kung magkakasama tayo para naman makapagkwentuhan pa tayo ng medyo matagal. Sambit ko pa po noon. Napapayag ko naman yung dalawa at ng mga oras nga na iyon, lumipat na nga sa kinapwestohan namin yung kambal na sina Shirley at Sheila. At makalipas po yung ilang sandali, hindi ko maintindihan yung sarili ko kung bakit hindi maalis yung tingin ko sa dalagang si Shirley. Samantalang si Berto naman ay masayang nakikipagkwentuhan kay Sheila. Habang nag-uusap kami ni Shirley, napapansin kong parang bumubuka-buka yung bibig ni Sheila habang nakatitig kay Leo. Noong tignan ko naman yung kaibigan ko ay hindi naman po ito nakatingin sa dalaga. Sa halip, sa ibang direksyon po ito nakatingin. Maya't maya ko rin po itong napapansin na kakaiba kong makatingin sa kaibigan ko.
Yun bang parang nais po niyang sakalin o may gawing masama sa kaibigan ko? Paano ba naman kasi, Sir Dan? Kakaiba po talaga itong makatitig sa kaibigan ko. At dahil sa medyo nakainom na nga ako, kaya naman pinagsawalang bahala ko na lamang yung napapansin kong kakaibang kinikilos ng dalagang si Sheila. Sa isip ko po noon, ganoon lang yata siguro makatingin yung kapatid ni Shirley. O kaya naman ay baka meron lang itong problema. Nung sumapit na nga po yung mga hating gabi, medyo may tama na ako ng alak. Kahit sina Berto at Leo ay ganon rin po. Nahalatang tinatamaan na rin. Panay na rin yung pagpisil ni Leo sa kanyang sentido. At pansin kong namumutla na rin po ito. Uwi na tayo mga pre, medyo masama na yung pakiramdam ko eh. Pag-aayang wika pa ni Leo. Ha, ganun ba? Sige. Maiksi ko namang wika. Kayo ba? Uuwi na rin ba kayo? Baling na tanong ko pa sa dalawang dalaga. Tumango naman yung mga ito at nagsabing uuwi na rin umano sila. Anong oras na rin po kasi at baka hanapin na raw sila ng kanilang mga magulang. Hatid na namin kayo. Pagpresenta ko pang wika sa kanila. Tumanggi naman po si Shirley. At nagwikang wag na raw namin silang ihatid. Pero yung kapatid po nitong si Sheila ay nagsabing ihatid umano namin sila. Para naman malaman raw namin kung saan nga sila nakatira. Oo nga naman, tama si Sheila. Ihatid na natin sila para pwede na tayong dumalaw sa bahay nila kapag nalaman na natin kung saan sila nakatira. Wika naman ni Berto. Wala na ngang nagawa pa si Shirley, kundi yung pumayag na lamang na ihatid namin sila. At makalipas yung ilang minuto ay naglakad na nga po kami papunta sa kanila. Medyo matataas po yung mga talahib sa daang aming tinatahak. Habang nagkukwentuhan kami, napuna kong parang balisa at hindi mapalagay ang kambal. Sinabihan ko silang huwag mag-alala dahil hindi naman kami masama. At nais lamang naming ihatid sila para masigurong ligtas sila sa kanilang pag-uwi. Sumagi rin kasi sa isipan ko na baka kaya nababalisa sila at hindi mapalagay yung kambal dahil akala nila ay meron kaming gagawing masama sa kanila. Hindi naman po kami ganoon. Kahit na lakwatsero kami ay hindi po kami gumagawa ng kahalayan. Saglit lang ha. Iihilang kami. Bigla naman pong sabi sa amin ni Sheila. At agaran ding hinila si Shirley. Kung kaya't bago pa man kami makasagot, ay nakalayo na po yung dalawa at dali-daling pumasok ang mga ito sa talahiban. At sa isang iglap lamang ay hindi na po namin sila matanaw. Habang nag-aantay kami sa gilid ng talahib, ay nagkukwentuhan muna kami. Subalit ilang minuto na po yung lumipas ay hindi pa rin nakakabalik yung dalawa. Bakit kaya ang tagal bumalik ng dalawa? Grabe naman katagal umihi ng dalawang yon. Reklamong wika pa ni Leo habang hinihilot pa rin ang kanyang sentido. Natawa naman ako sa sinagot ni Berto dahil ayon sa kanya, suungin na umano namin yung talahiban dahil baka natuklaw na raw ng ahas yung dalawa. Pabiro ko naman siyang hinampas at sinabihang gusto lamang niyang mangboso. At kung ano-anong palusot pa ang kanyang ginagawa. Maya-maya pa, nagulat na lamang kami at nanlaki yung aming mga mata. Dahil sa may dahan-dahang kumakaluskos sa talahiban kung saan pumasok yung kambal. Nakarinig na rin po kami ng mahihinang paghagok ng baboy. Sandali kaming napatras dahil narinig na po naming papalapit ng papalapit ang kung anumang bagay na parang hayop na hindi namin maintindihan. Ilang saglit lang ay ganoon na lamang yung panlalaki ng aking mga mata sa kadahilanang nakita kong lumabas ng talahiban yung dalawang malalaking hayop na animoy baboy ramo. Pulang-pula po yung mga mata at walang humpay yung paglalaway na nakatingin sa aming direksyon. Napamura naman yung pinsan ko at nagsabing,
Naloko na. Aswang yata yung kambal na nakilala natin sa sayawan. Buisit. Wala tayong laban sa mga aswang. Tumakbo na lang tayo. Sigaw pa po nito. Sabay na una na pong kumaripas ng takbo. Sa sobrang takot namin ni Leo, tumakbo na rin kami ng pagkabilis-bilis. At sinundan yung daan kung saan tumakbo si Berto. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ko'y tinakasan na po ako ng kaluluwa sa sobrang takot na aking nararamdaman. Lalo na nang marinig ko na ang kakaibang mga pag-angil at huni ng nakakakilabot na ibon. Na kung ihahambing ko po ay parang sa ibong uwak. Pero may kalakihan dahil talagang malakas po yung naririnig naming huni. Buwisit naman. Ayoko na talagang pumunta sa mga ganitong kasiyahan. Sigaw pa ni Leo habang patuloy pa rin sa pagtakbo. Sa unahan ng daanan ay nakita kong huminto si Leo at pumulot po ito ng bato. Pagkatapos ay sigaw po ito ng sigaw at pinagbabato po niya yung nilalang na humahabol sa amin. At noong medyo makalapit na nga po yung mga nilalang, ay tumakbo na po kami ulit ng mabilis. Hindi na baling magkasugat yung aming mga paa sa matutulis na mga nakausling bato. Basta't makatakas lamang kami sa aswang na humahabol sa amin. Mabuti na lamang talaga, Sir Dan, at nakarating kami kaagad sa kabahayan. Kung kaya't hindi na po namin naramdaman yung dalawang nilalang na humahabol sa amin. Dire-diretso lamang yung takbo namin. Kahit hindi na po namin naririnig yung mga huni. Hanggat sa tuluyan na nga po naming marating yung baryo kung saan po kami nakatira. Tsaka pa lamang kami nakahinga ng maluwag nang makarating na po kami sa bahay ni Berto. Simula po noon ay hindi na kami basta-bastang nakikipag-usap lalo na kung hindi namin kilala. Dahil sa susunod na pagkakataong makaranas kami ng tungkol sa aswang, baka tuluyan na po kaming mapahamak. Hanggang dito na lang po yung kwento ko at maraming salamat po. Magandang araw sa inyo, Sir Dan. Itago na lamang ninyo ko sa pangalang Julio. Nais ko lang na magbahagi sa inyo ng aking naging karanasan noong kabataan ko pa. Dahil sa hirap ng buhay, maaga akong nagtrabaho para makatulong sa aking mga magulang. Isang gabi po noon, habang ako ay naglalakad pa uwi mula sa trabaho, dumampi sa balat ko ang malamig na simoy ng hangin. Naramdaman ko yung biglang pagbabago sa paligid. Tila naging kakaiba ang mga galaw ng mga puno. Hindi ko rin maiwasan yung paninindig ng aking mga balahibo dahil sa takot na bumalot sa aking sistema. Sa hindi inaasahan, biglang sumulpot sa kadiliman ang isang magandang babae. Nakabibighani po yung ganda nito. Ngunit pansin ko yung kanyang mga mata ay parang mapula na animoy nagbabaga. Maging yung pamamaraan ng kanyang pagngiti ay animoy meron ng masamang binabalak sa akin. Nadagdagan pa nga yung takot na bumabalot sa aking sistema nung tumawa po ito na nagpatunay na hindi po siya isang normal na tao dahil malalim po yung boses nito. Nakakapangilabot. Bulong ko noon sa aking sarili habang nakikipagtitigan sa kanya ng mga oras na iyon. Ninais kong tumakbo, subalit pakiramdam ko ang lambot ng tuhod ko at wala akong kakayahang tumakbo ng mga oras na iyon. Ginabi ka na yata ng uwi, binata. Hindi ka ba takot sa iyong daan? Tanong pa nga po nito sa akin. Medyo tumatak po sa akin yung kanyang tinig. Hindi ka na dapat naglalakad ng mag-isa. Dagdag pa nga po nito. Hindi naman ako nakatugon dito. Aaminin ko na ng mga sandaling yon, talagang natakot ako sa babaeng yon. Dahil batid kong hindi maganda ang kaharapin ko dahil dito.
Marahil ay dahil napansin itong natatakot nga ako sa kanya, ay napahalakhak po ito. Inilabutan ako nang marinig ko yung kanyang tawa ng mga oras na iyon. Hindi ko alam kung paano ako makakaligtas ng mga oras na iyon. Ngunit paulit-ulit akong nagdadasal sa aking isipan na sana ay makaligtas ako sa ganong sitwasyon. Napatras na lamang ako ng dahan-dahan itong gumalaw at lumapit patungo sa akin. "Huwag kang lalapit," sabi ko po noon sa kanya. Nakita kong napangisi po siya at mas binilisan yung kanyang paglapit sa akin. Wala na akong nagawa pa kung hindi yung pumikit na lamang, lalo na't ramdam kong nasa harapan ko na ito. Walang ano-ano. Narinig ko itong bahagyang napatawa. Hinintay ko yung sunod nitong gagawin sa akin. Ngunit nagulat ako. Nang lumipas na lamang yung ilang sandali, ay wala pa ring nangyayari sa akin. Nasa ganong sitwasyon ako nang tila may narinig akong bumulong sa akin. "Sa susunod ka na lang," sabi po ng boses na tinatangay ng hangin. Napamulat ako at napabuntong hininga nang makitang wala na yung babaeng yon sa aking harapan. Nagpalinga-linga pa ako at napatingala sa kalangitan dahil hindi ko na nga rin nakita pa yung babaeng yon. Tila bumalik din yung lahat sa normal. Hindi ko alam kung saan pumunta yung babae. Dahil na rin sa takot ko noon, halos takbuhin ko na yung daan pauwi sa aming bahay. Pagkarating ko nga sa bahay, napatanong sa akin yung aking ina kung ano nga bang nangyari. Hindi naman ako nagdalawang isip na ikwento sa kanya ang mga nangyari sa akin. "Mag-ingat ka nga sa susunod." May naikwento rin kasi yung anak ni Paring Kido na sinundan daw siya ng magandang babae. Inakala niyang nawawala yung babaeng yon, ngunit hindi niya akalaing iba pala yung pakay sa kanya. Ayon pa sa bata, aswang raw yung babaeng yon dahil nakita raw niya na nagbago ng anyo habang hinahabol siya nito pauwi sa kanilang bahay. Wika pa ng ama ko. Napatango na lamang ako sa kanya at nagpaalam na didiretso na sa aking kwarto. Hindi na ako nakapaghapunan ng gabing yon dahil hanggang sa makahiga ako sa aking kama ay yung nangyari pa rin yon yung nasa isip ko. Hindi ko na nga rin namalayan na nakatulog na rin pala ako sa pag-iisip tungkol sa bagay na iyon. Kinaumagahan nga nang magising ako, kagad akong nagayos ng aking sarili para pumasok sa trabaho. Bago ako umalis noon sa bahay, ibinigay sa akin ng tatay ko yung punyal na sinasabi nito. Hindi na ako nakatanggi pa at kinuha ko na lamang yung punyal sa kanya. Naisip ko rin kasing baka magagamit ko rin yon kung sakali. Nang mga sumunod nga na gabi noon, sa tuwing uuwi ako, hindi na rin naman naulit pa yung nangyari sa akin. Hindi na ako nakaramdam ng kakaiba sa paligid habang naglalakad pa uwi sa aming bahay. Sa kadahilan ng yon, naging kampante akong baka nagkataon lamang din nung nangyari nung unang gabi. Hanggang sa isang gabi nga, mga bandang 8:00 na po noon, nang pauwi pa lang ako sa bahay namin. Dahil nasanay na rin sa paglalakad, ay hindi na ako nagdalawang isip na maglakad pa uwi. Subalit habang nasa daan ako, ramdam kong tila may nagiging kakaiba na naman sa aking paligid. Malamig yung simoy ng hangin ng gabing yon. Ngunit naramdaman kong parang biglang umalinsangan yung panahon. Pinagpawisan ako bigla ng malagkit sa hindi ko malamang kadahilanan. Kahit na ganun nga yung aking nararamdaman, ipinagpatuloy ko pa rin yung aking paglalakad hanggang sa medyo malapit na ako sa aming bahay.
Tanaw ko noon na may makakasalubong ako ngunit hindi ko kilala kung sino. Inakala ko pa nga noon na yung nanay ko yon dahil sinabi nitong susunduin nito ako ng gabing yon. Kaya binilisan ko pa nga po yung paglalakad. Habang papalapit ako sa taong makakasalubong ko, biglang naging mabilis po yung tibok ng puso ko na parang kinutuban ako ng masama. Nagdahan-dahan pa ako sa aking paglalakad nung mapansin ko na tila hindi naman yon yung nanay ko. Nang malapit ko na ngang makasalubong yung taong yon, nagulat ako nang mapag-alaman ko na babae nga pala talaga yon. Hindi ko ito kilala. Kaya naisipan ko na baka dayo lamang sa bayan namin. Tinitigan ko pa nga po yon ng mabuti sa pag-aakalang baka yon din yung babaeng nakita ko noong nakaraang gabi. Ngunit napailing ako dahil magkaiba po sila ng mukha. "Miss, gabi na. Saan ka ba pupunta?" Tanong ko pa po noon sa babae. Nang napatingin na lamang sa akin yung babae at napangiti, napahinto din ito sa kanyang paglalakad, kaya huminto na nga rin ako. "Wala naman." Tugon pa nga po nito. Medyo malambing po yung boses nito, kaya hindi sumagi sa isipan ko na may kakaibang balak pala yung babaeng yon sa akin. Nagpresenta pa nga po ako noon na ihatid siya sa kanyang pupuntahan at sumang-ayon naman po ito. Nagsimula na rin kaming maglakad noon at sa halip na dumiretso ako ng daanan ko ay lumihis ako at sinamahan ko nga ito. Hindi ko nga rin po alam kung bakit ko yun ginawa. Nung medyo may kalayuan na kami sa parte kung saan kami nagkasalubong, muli ko po itong kinausap kung saan nga ba siya papunta. Hindi ulit ito tumugon sa akin dahil nakayuko lamang ito. Nang muli ko siyang tinanong, dahan-dahan na po itong lumingon at nagulantang ako nang makita kong tila may naging kakaiba sa kanya. Nakita ko siyang napangisi nang mapansin ito yung aking naging reaksyon. "Akala ko ba ihatid mo ako?" Tanong pa nga po nito. Napailing naman ako bilang tugon dito at napatras ako nang bigla siyang maglakad papalapit sa akin. Napapakusot ako ng aking mga mata noon ng mga sandaling yon dahil nakikita ko ang mukha ng babaeng nakita ko nang nagdaang gabi. Hindi ikaw yon. Paulit-ulit na sabi ko pa. Mas lumaki pa nga yung pagngisi ng babae dahil sa aking sinabi. Walang ano-ano. Unti-unting nagbaga yung mga mata nito. Muli po yung naging mapula. Naging malalim at garalgal din yung kanyang malambing na boses. At sa hindi inaasahang pagkakataon, natumba ko dahil sa pag-atras ko nang hindi tumitingin sa aking likuran. "Takot ka na naman masyado." Nakangising sabi pa po nito at mabilis itong lumapit sa akin nang nakagapang. Siyempre, takot man po ako ng mga sandaling yon. Sinikap ko naman na kapain sa dala kong bag yung punyal na ibinigay sa akin ng tatay ko. Hindi ko man alam yung gagawin ko. Subalit nang lalong lumapit sa akin yung babaeng yon, wala na akong nagawa kung hindi kunin yung punyal sa aking bag at saka itinutok yon sa kanya. Napatras ng bahagya yung babae at napahalakhak. Magsasalita pa nga sana ito, subalit inatake ko na po ito. Kaya hindi siya nakapaghanda dahil hindi niya inaasahang meron akong punyal. Kaya nagawa kong sugatan ng kanyang mukha. Kitang-kita kong nagalit ito. Kaya mabilis akong tumayo at tumakbo palayo sa kanya.
Ilang di pa rin yung layo ko. Ngunit hindi ko pa rin siya nakikitang umaalis sa kanyang kinaroroonan. Mas binilisan ko na lamang yung aking pagtakbo. At nang malaman kong nakalayo na ako sa kanya ng tuluyan, ay napalingon po ako noon. Nakaramdam ako ng kakaibang takot. Nang paglingon ko ay wala na roon yung babaeng yon. Nasaan na siya? Nasaan na siya? Tanong ko pa sa sarili. Nagpalinga-linga ako ngunit hindi ko talaga siya makita. Nagpatuloy nga rin ako sa aking pagtakbo. Hanggang sa hindi kalayuan ay pansin kong may sasalubong sa akin. Hindi, masama to. Yun na lang po noon yung nasabi ko nang matanaw ko yon. At nung tignan kong mabuti, ay natanaw ko na nga rin po yung nilalang na makakasalubong ko. At isa po yung malaking aso. Na animoy nagbabaga ang mga mata. Galit na galit ito habang matalim po yung nakatitig sa akin. Hindi ko alam yung aking gagawin. Lalo na nang mapahinto ito at hinihintay akong makalapit sa kanya. Dahil doon, napahinto ako sa pagtakbo at naghanap ng ibang madadaanan. Nasa ganong sitwasyon nga ako nang marinig kong tila may nagsisigawan sa hindi kalayuan. Anak! Anak! Yun po yung naririnig ko noon. Batid kong yung mga magulang ko yon kaya napasigaw na nga rin ako. Nay! Makakasalubong na po ninyo yung malaking aso. Sigaw ko pa nga po noon. Napaangil yung malaking aso dahil sa sinabi ko. Walang ano-ano ay tumakbo po ito patungo sa aking direksyon. Wala na akong nagawa pa kung hindi yung ihanda yung aking sarili sa kanyang pag-atake. Hindi ko man alam kung ano yung gagawin ko, ngunit hinawakan ko na lamang ng mabuti yung punyal na ibinigay sa akin ng tatay ko. Nang malapit na nga yung nilalang sa akin, nagulat ako nang meron pong tumama sa kanyang braso, dahilan para mabuwal po siya sa lupa. Para po yung batong may kalakihan yung tumama sa kanya eh. Anak, tumakbo ka rito! Sigaw pa ng aking ama. Kaya hindi nga ako nag-aksaya pa ng oras at tumakbo na lamang ako patungo sa aking mga magulang. Bumangon kaagad yung malaking asong yon. Napatingin ito sa aming direksyon at galit na galit ito sa aking ama. Umatake po ito sa amin, kaya sinabihan kami ng tatay ko na umalis na at iwan na raw siya roon. Kinuha rin po nito sa akin yung punyal na hawak ko. Ayaw man naming iwan noon yung tatay ko. Subalit wala na kaming nagawa pa ng nanay ko. Tumakbo kami palayo kay tatay. Pero nagulat kami nang imbis na si tatay yung kanyang harapin, ay kami po ni nanay yung hinabol nito. Takbo lang kami ng takbo noon ng aking ina. Hanggang sa hindi kalayuan, may makakasalubong kaming mga tao. Marahil ay mga kababaryo po namin yon. Nilapitan po nila kami. At meron po sa kanilang nagpaputok po ng baril doon sa malaking asong yon. Hindi inaasahan ng nilalang yung pangyayaring yon. Kaya hindi niya po yun napaghandaan. At tinamaan po siya ng bala ng mga sandaling yon. Napahandusay na lamang po ito sa lupa at unti-unting nanghina. Nilapitan siya ng mga tao at sinubukan po nila itong itali. Lahat ay hindi makapaniwala noon na yung malaking aso ay biglang naging tao. Siya yung magandang babae na ihatid ko sana kanina. Sabi ko pa nga sa mga taong naroroon. Nakitaan ko ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Nagulat ako sa narinig ko mula sa kanila. Hindi raw kasi magandang babae yung nasa kanilang harapan. Dahil sa isa raw yung matandang babae. Nakulubot na yung mukha. Takang-taka ko noon dahil sa paningin ko, isa po yung magandang babae. Napakusot po ako noon ng aking mga mata.
At muli kong tinignan yung nakahandusay na nilalang. At tama nga po sila dahil yung nakahandusay ay isang matandang babae. Nilinlang ka ng matandang ito para marahil ay makuha ka niya at maging biktima. Sabi pa nga ng isang kababaryo. Malamang daw ay naunahan nito ako ng dungan. Dahil sa nangyayari, napagpasya nilang itali na lamang yung matandang babae at dalhin po ito sa punong malapit sa mga kabahayan namin. Binantayan po nila ito. At meron po kaming 2 kababaryo na nagboluntaryong magbabantay raw sa matanda hanggang mag-umaga. Kinaumagahan nga po noon, nang magising na po kami. Nagulat po kami dahil nakatulog po yung 2 bantay na nagboluntaryo. At mas lalo po naming ikinabigla na nung nagising raw po yung mga ito, ay wala na yung matandang babaeng nakatali. Naiwan po yung tali na tila pinutol ng matandang yon para makatakas. Simula naman ang mangyari yon, naging palaisipan po sa aming lahat kung sino nga ba yung matanda na yon. Marami rin pong nagalit noon doon sa 2 kababaryo dahil hindi po nila ginawa ang kanilang trabaho. May mga ilan pa nga po sa mga kababaryo na nagsasabing yung 2 naming kababaryong nagbantay ay baka kilala raw ng aswang na yon. Kaya sinadya nilang patakasin yon. Pero kahit ano namang pigayong gawin namin doon sa 2 kababaryo, hindi lang daw talaga nila sinasadyang makatulog. Parang may ginawa rin daw sa kanila yung matandang yun eh. Gayunpaman, wala na rin pong paraan para malaman namin kung sino nga ba yung matanda. Dahil simula po nun ay hindi na po namin ito nakita pang muli. Hindi na rin po naman naulit yung ganong karanasan sa akin. Naisip namin noong marahil ay natakot na rin po yung aswang na iyon na bumalik. Dahil baka sa kanyang pagbabalik ay mahuli siya ulit at hindi na siya makaligtas. Dito ko na nga rin po tatapusin yung kwentong ito. Sana po ay nagustuhan ninyo at maraming salamat.